Umupo ito kung saan naiwan niyang bakante pagkaalis. He didn't eat. He was the last one to come and he didn't even bother to touch the food at the buffet. Hindi naman malayo ang pagkukuhaan ng pagkain sa pwesto ni Andrew kaya't iniisip na lamang niyang busog pa ito. He seems enjoying their company dahil paminsan-minsan ay nagsisitawanan ang mga kasamahan niya sa trabaho. Hindi man lang ito mukhang out of place sa pwesto. He never met any of them but they look like they've known each other longer than I do. Natigilan pa ako nang may kumalabit sa akin buhat sa likod. Agad naglaho ang kunot sa kanyang noo nang makita ang maaliwalas na ngiti ng matalik na kaibigan. Hinila siya nito para sa picture taking sa harap at wala siyang nagawa kundi tumayo at sumunod sa gusto nitong mangyari. Ano ba, Myla? Nakakahiya. At bakit ba kailangan sa harap ang magkuhaan? Nahihiyang bulong niya sa kaibigan. Kasabot pala si Sandro doon at ito ang naging cameraman nila. Sa una ay sila lamang dalawa at di nagtagal ay nasundan na iyon ang nasundan hanggang sa lahat na ay nagkanya-kanyang kuha sa mga kamerang dala ng mga ito. They had a family picture with Myla's family. Abot tenga ang kanyang ngiti dahil parang kompleto ang kanyang pamilya ng mga oras na iyon. Ayaw niyang sanang sumali sa mga picturan dahil wala naman siyang magarbong cellphone tulad ng mga ito, ngunit pilit pa rin siyang hinihila para sumali sa group picture. May ilan-ilan na rin siyang solo picture at bago niya makalimutan ay nagpakuha na rin siya kasama ang kanyang dalawang kaibigan kasama ang anak niya. Naiwan silang dalawa ng anak niya sa harap at nagpresenta si Myla upang kuhaan silang dalawa. In that time, she didn't know how to smile normally at the camera dahil hindi lamang si Myla ang nakatayo sa harapan kundi pati si Andrew. He was looking at me with his intense eyes with adoration. While he let us his phone to take a picture, my heart is beating loudly inside my chest and as the way he was looking at me, I almost thought he knew that my heart is racing because of him. Officer Andrew, pwede ko ba kayo picture ng dalawa ng best friend ko? Napapikit siya at napatingin sa kaibigan na may kunot na noo. Hindi niya napansing tapos na pala siya nito kuha ang dalawa at hindi pa nga siya nakakabalik sa pwesto't heto at may bagong pakananan naman ang kaibigan. It depends on your friend's decision. Bakit siya lang ang nagkakaganito? Bakit relax na relax lang ito samantalang siya ay halos pagpawisan ng malamig na mga oras na yun? Ni hindi man lang ito makitaan ng konting pressure. Naku, huwag mong alalahanin si Catherine. Hindi naman yan tatanggi basta ikaw. Nakangiti pang sabi ng kanyang kaibigan. Sandali niyang ibinaba ang anak at pinadiretso kay Sandro bago magsalita. You invited him. At yun ang nararamdaman niya dahil kita niya ang pagiging close ng dalawa. Kung matagal ko lang kilala ang lalaking kaharap ay hindi na ako magtataka. Muntik ko nang makalimutan kung gaano nanggagalaiti sa galit ang kaibigan ko nang malaman niyang nakuha ako dahil sa lalaking kausap niya. Sa pagkakataong kasing yun ay mistulang naglaho ang pangyayaring iyon at hindi niya alam kung anong pinakain nito at naging mabait ang pakikitungo ng kanyang kaibigan dito. Ito pa nga ang pinakaunang tutol sa kanilang pagkikita. Ayaw pa nga nitong dumalo siya sa kasal at maski pumayag man lang sa kasunduang alok ng binata sa kanya. So what is the meaning of this sudden turn of events? A miracle? Ikaw na pupunta sa kanya dito. I tried hiding my disappointment but I failed. Then, I won't object. Are you, love? Baling ni Andrew sa kanya na hindi man lang pinansin ang kanyang mga sinabi. Tulad nito, nakangiti rin sa kanya ang kaibigan at hindi niya alam kung ano ba ang una niyang mararamdaman. Isang kuha lang at hindi na yun masusundan pa. Seryoso niyang sabi rito bago muling umupo sa silya. Kumuha ito ng sariling silya at itinabing malapit sa kanya. She moved a little to have some space from him but he just chuckled again moving his own chair close to her. Relax. You're shaking. And I'm not even touching you yet. It's just a picture, Catherine. I'm not gonna eat you. Sabi nito sa kanya nang makaupo sa kanyang tabi. At least, not yet. I gasped at what he just whispered in my ears. He meant it although he was laughing. I knew deep down he was serious about it. Okay, 1, 2, 3. Malakas na bilang ng kanyang kaibigan. Smile for me, Catherine. Sabi ng binata habang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam paano nito nagawang humarap bago pa man sila makuhaan ng kamera. The flash didn't blind me for a minute there. It was him who did, and before I can even take my eyes off of him, I was already captured while my friend is grinning from ear to ear. Bakit ka namumula, best?
Alam niyang sinadya nitong sabihin niyo ng malakas. Dahil doon, nilingon siya ni Andrew para kumpirmahin kung totoo ba ang sinabi nito. Mas lalo lamang namula ang kanyang pisngi nang mahuli siya ng binata na namumula dahil lamang sa simpleng kuhang iyon. Tigilan niyo nga ako. Parang bata na reklamo ni Catherine dahil isa ito sa mga nagsitayuan at pinagkuhaan siya muli ng litrato. Nang makarami ng mga ito, ay ang isa naman sa kanyang katrabaho ang nagsalita. Baka naman pwedeng kuhaan ko kayo mag-ina kasama tong si Pogi, Catherine, para hindi ka na mabiro sa office. She sighed defeated. Ilang beses niya ba kailangang sabihing masaya na siyang anak niya lang ang kasama niya, na hindi niya kailangan pa ng asawa. At maski ang panunokso ng mga ito ay hindi na kailangan man mababago ang desisyon niya. Oo na, sige na, magsitigil na kayo. Naiinis na niyang sabi sa mga ito. Mas lalo pa siyang nainis nang magtawanan ng mga ito kasama na ang lalaking nakaupo sa kanyang tabi. I'm sorry for not telling you that I invited him. Alam ko kasi hindi mo sasabihin sa kanyang birthday ng anak mo ngayon. Hindi ka dapat gumagawa ng desisyon sa sarili mo lalo na pag-involve ako. Tulad ngayon, tingnan mo yan. Sorry na nga diba, ito talaga, concerned lang naman ako sa tao. Alam mo na, since anak niya si Albert, diba, parang unfair sa kanya kung di mo man lang siya iimbitahin sa birthday ng anak mo. Don't get me wrong, I really appreciate what you did for today. For my son, until he came. Without me even knowing that he's invited, for Pete's sake. Alam mo naman nangyari sa amin last time, diba? Sana man lang sinabihan mo ko, Myla. Huminga siya ng malalim upang kontrolin ang nararamdamang inis para rito. At kailan ka pa naging concern sa lalaking yun? Diba ikaw pa nga tong una nagagalit kapag kasama ko yun? Anong nangyari at nagbago biglang ihip ng hangin ha? May biglang naligaw na anghel ba? Nagkaroon ng himala at may pa-concern ka pang nalalaman ngayon, ganun ba? Grabe siya magalit to. Mag-relax ka nga at masyado kang galit, sister. Para kang nagsiselos na asawa eh. Wala, okay? I just invited him out of pity and nothing else. Halata nang mimipak siya sa bata, kaya hayaan mo na. Karapatan na rin ng tao na pumunta siya sa ayaw at sa gusto mo. Ikaw ba yan, Myla? Naririnig mo yung sinasabi mo, ha? Pwes, karapatan ko rin wag siyang papuntahin at makita. May kasunduan kaming dalawa at baka nakakalimutan mo na. She just shake her head at me. Sinundan ko ang mga mata nitong nakatingin ngayon sa aking anak na hawak-hawak ng kaibigan naming si Sandro. Nakatulog na ito sa sobrang pagod at paglalaro kanina. Sumaglit lamang talaga siya upang kausapin ang kaibigan. Sige na at iuwi mo na yung anak mo at pagod na. Tsaka mo na lang ako sermonan pag nakita ulit tayo. Ewan ko sa'yo, Myla. Umiiwas ka lang dahil ayaw mong masermonan. O sige na, para makapagpahinga na rin sila tita. Mag-uusap pa tayong dalawa, Myla, at may utang ka pang dapat bayaran. Natatawang humarap sa kanya ito. Wala naman akong naalalang mahiniram akong pera sa'yo. Hindi na niya ito pinansin at hinayaan na itong umalis bago lapitan at pasalamatan ng kaibigan. Salamat, Sandro. Sige na at pwede ka nang umuwi. Ako nang bahala kay Albert. Baka mag-taxi na lang kaming dalawa pa uwi. Don't joke around, Catherine. Alam mo pwede kang sumabay sa akin at ihahatid ko na kayong dalawa. Ako, hindi na. Kaya na namin, Sandro. Sige na para maga ka rin makauwi. Tulad ng kanyang kaibigan ay doon rin ito dumiretso matapos ang trabaho. Alam rin niyang pagod ito sa duty sa ospital. No, I insist, Catherine. She adjusted her son on her shoulders before talking. Hindi na, Sandro. You heard her. Ako nila maghahatid sa kanila. You can go. Napalingon sila sa lalaking nakatayo sa di kalayuan sa kanilang gawi. What makes you think that I'm going to let you? Matapang at sarkastikong sabi rin ni Sandro kay Andrew. Tiningnan niya ng masama ang nagsalitang si Andrew bago harapin ang kaibigan. Huwag mo nalang pansinin ng isang yan. Sige na't pwede ka nang umuwi. Kaya ko na to, Sandro. After minutes of assuring him that I'm okay with Andrew alone, he left me with no choice. Hindi ko pinansin ang ngayoy malapit nang nakatayo sa aking tabi. I walked past him like he doesn't exist. Hanggang kailan mo ba ako balak iwasan, Catherine? Hindi niya pa rin ito pinansin kahit pa nabiglang salita ito. Diretso lamang ang kanyang lakad hanggang sa sakay ng jeep doon. I see. Wala ka talagang balak na kausapin ako. I thought I'd give you enough time alone to think in space. Kung bag lamang ang buhat niya ngayon ay kanina pa iyon lumipad sa mukha ng lalaking ito. Kung nakakasakit lamang ang tingin niya ay baka kanina pa ito natumba. Space? Nakakaintindi ka ba, Andrew? Galit niyang sigaw rito.
Agad na lumapit ito sa kanyang tabi at akmang kukunin nito ang aking anak sa akin, ngunit mabilis ko ring naiiwas ang aking anak. What do you think you're doing? Pwede ba huwag kang sumigot, magigising mo yung bata? Huminga ito ng malalim dahil doon. Ano bang pakialam mo? At bakit ba ayaw mo kaming layuan? Di ba may usapan tayo? Ano ba doon ang hindi mo maintindihan at ipapaliwanag ko sa'yo? Let's not talk about this right now, Catherine. Mahinahong sabi nito sa kanya. She was very aware of the people's eyes that now glancing at their side. Just leave me alone. Hayaan mo na kong ihatid ang anak ko at umuwi ka na rin gaya ng ginawa ni Sandro. He frowned at me. What did I do for you to hate me this much? I just want to help and get you both home so you can rest. Ganun ba talaga kahirap tanggapin ang alok ko? Seryosong sabi nito sa kanya. He's waiting for my response but I can't seem to talk back. Para siyang nawalan ng boses dahil sa mga sinabi nito sa kanya. Lumapit ito sa kanya at walang lakas niyang hinayaan itong kunin sa kanyang balikat ang anak. Once again, she let him drive them back to her house. He didn't know that her fake hatred for him is just her building walls against him. But slowly, he's breaking it down and she seems has no control for it. Masyadong tahimik ang kanilang biyahe pabalik, kaya't ganun na lang ang pasasalamat ni Catherine nang makarating na rin sila sa kanyang bahay. Hanggang kailan kaya iiwas si Catherine kay Andrew? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.